Hello! Good morning po, good morning. Ano na tayo, nuggets na tayo. Hindi po ito kasali sa serye natin, no? Yung serye natin na War of Thoughts. Morning delight lang ito, morning nuggets. Okay? So, ayan, live na tayo. Wala nga lang nanonood. Mayroon ba kayong mga desires, mga pagnanasa sa ating puso na gusto nating maganap, matupad, at ang pagnanasang ito, ang desire na ito, ay ito po ba ay kalugod-lugod sa iyong totoong buhay, or ito po ba ay iyong design? So, kailangan po natin malaman ang ating design. Ano ang design? Ang design ay bago ko tayo ibaba dito ng Panginoon sa mundo, mayroong nakaatang sa ating katauhan. Ito ay sa pamamagitan ng ating design, magaganap natin dito sa mundo. Halimbawa, ang design ng iba maging presidente ng bansa, ang design ng iba maging senador, ang design ng ilan ay maging mayor, o ang design naman ng ilan ay maging entertainer. Ang iba namang design ay maging pastor. Ang ibang design naman ay pintor. Katulad halimbawa magaling ka magpinta, mag-drawing. Normal na normal sa iyo. Madali, napakadali mong iguhit ang gusto mo eh. Kasi nakasama yan sa iyong design o sa iyong katauhan. Kaya nakita mong iba dyan. Ang galing magpinta. Ang iba naman nakadesign maging engineer para sa mga gawain na ganito. Kaya marami sa ating pinilit naman ng tatay niyan maging doktor. Matalino naman, naging doktor nga. Pero maraming true stories na ayaw niya talaga magdoktor. Gusto niya talaga maging entertainer. So maraming kumuha ng maraming mga kurso, ngunit hindi yun ang design niya. Malungkot siya kapag hindi niya naisabuhay ang kanyang design. So marami sa atin, malungkot ang buhay dahil maling buhay, kumbaga maling design ang ating sinasabuhay. Marami sa atin, nanggagaya lang ng design ng iba. Katulad niyo, nakitang ganyan ang buhok ng isang artista, yun naman, nagpaputo lang ng buhok, ganyan din ang kanyang style. Hanggang sa ma-prostrate lang siya kasi hindi naman talaga si artista. Parang ganyan. So tingnan natin kasi kapag hindi tayo nabubuhayan sa design natin, malungkot po tayo. Katulad po ng ibon. Dinesign ng ibon na lumipad. Hanggat hindi nakakalipad ang ibon, malungkot po siya. Kaya kapag kinulong natin sa hawla ang ibon, akala natin nasisiyan siya. Hindi. Hindi po niya design ay kulong sa hawla. Kaya maraming ibon na na-stress. Ikaw at ako, parang ibon. Hanggat hindi tayo nakakalipad, kumbaga, hindi tayo masaya. Ang pinakamadaling nagagawa ng ibon ay lumipad. Simpleng-simple sa kanya lumipad. Parang ganyan ang design. Pag natagpuan natin ang ating design, ay yan ang pinakamadali natin nagagawa at diyan tayo masaya-masaya. Amen? So tingnan natin, bago tayo mag-pray dito sa awit, aklat ng awit, chapter 37. Awit, chapter 37. Basahin natin sa verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires
of thine heart. Father Almighty, salamat po sa umagang ito, sa nuggets, sa wisdom mo, nuggets. Kahit na butil-butil ito, aming sasaluin, aming mumuyain, amin itong ipasok sa aming kaloob-looban hanggang sa ito ay magliliwanag sa loob upang ang iyong wisdom na ito ay magdadala sa amin sa kaligayahan sa iyo. Salamat Ama, Daddy, Aba, salamat. At pupuspusin mo kami ngayon ng iyong wisdom. We bless you, we honor you, and we thank you for cleansing us, Kordero ng Diyos. Sa loob at sa labas, nililinis mo kami ng walang humpay. Oh, thank you, Jesus Christ, our Lord. Daddy, Holy Spirit, salamat sa iyong karunungan sa umagang ito. We bless you, we honor you, we thank you. Sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, aming katauhang si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name. Amen. Delight thyself also in the Lord. Tingnan mo sa Tagalog pa, paano pagkasabi? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Yun ang sabi. Tingnan natin sa verse 1. Hindi ka pwede magpakaligaya sa Panginoon kung hindi natin dadaanan itong paliwanag ni David. Kung paano sabi niya rito, huwag kang mabalisa dahil sa manggagawa ng kasamaan. Yun. Marami sa atin, kumbaga parang naiinggit dyan sa marami dahil may pera sila. Ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Naiinbe, naiinggit sa mga gumagawa ng kalikuan. Bakit ka mainggit? Kalikuan ginagawa niya. Kaya ngayon, akala mo ang nasa mo, sa puso mo ay yung katulad niya. Halimbawa, ang galing naman niya sumayaw. Pag nag-TikTok, ang galing niya mag-TikTok. No? Tapos, ang galing niya, ganun. Ikaw ng TikTok ka ng TikTok. Nanggagaya ka dahil mainggit ka. Ang totoo niyan. Kati-TikTok niya, labas na yung kanyang kaloob-looban sa kati-TikTok. Ay ginaya-gaya mo naman. Ang katotohanan kaya mo ginaya, dahil nainggit ka. Ang iba, ginagaya nila dahil kulang sila sa pansin. Marami dyan kulang na lang, magpapakamatay, mapansin lang Hindi po yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Dito, bago ka makapag-delight ng sarili mo sa Panginoon, magpakaligay sa Panginoon, daanan mo muna ito. Huwag kang mabalisa dahil sa mga manggagawa ng masama. Huwag ka rin mabalisa kapag halimbawa mayroon diyang nagchichismis sa'yo, sinisiraan ka, huwag ka mabalisa doon. Ni managhili ka man sa kanila na nagsisigawa ng kalikuan. Sa King James Version ganito. Kay David dito, si Haring David, mga salita ng hari ito. Mga matatalinong hari. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass. Sabi dito sa Tagalog. Sapagkat sila ay madaling puputuling gaya ng damo at matutuyong gaya ng sariwang damo. Yun. Bakit? Kasi itong sa verse 1, mga gumagawa ng masama, sabihin masama mag-TikTok. Hindi naman masama kung hindi ka kagagaya sa kanila na may dalang inggit o makipag-in. Uso kasi. Hindi porke uso ay gagayahin natin. Kung ito
ay wala sa design mo. Ha? Sapagkat sabi niya, sila'y madaling puputuling gaya ng damo. Ibig sabihin, hindi nila naisabuhay ang kanilang design. Kapag hindi nila naisabuhay ang kanilang design, madali po silang mawala sa mundong ito. Dahil kapag hindi natin nagagawa ang design natin, ang kalamnan natin ay hindi po mapayapa. Parang ibon. Pag hindi siya nakakalipad, malungkot siya kasi ang design niya lumipad. Marami sa ating nakadesign sa mga bagay na makapangyarihan, yung ikaw lang ang nakakagawa. Ngunit dahil ginaya-gaya natin ang uso, akala natin masaya tayo dun sa kagagaya. Pero ang kaloob-looban natin, ang ating kaluluwa na gustong kumawala, sumunod sa espiritu natin, ay nalulungkot, nagkakaroon ng stress. Kaya maraming nagkakasakit. Dahil ang design niya, hindi niya naisagawa. Parang ibon nga, hindi siya nakalipad. So malungkot siya. Pag malungkot, may stress. So, at matutuyong gaya ng sariwang damo. Verse 3. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawing mong kumain sa kanyang pagkatapat. Hindi nga Tagalog talaga. Sa King James, ganito. Trust in the Lord. Sa King James Version, tingnan mo ang Lord. Malalaking letra. L-O-R-D. Kaya nilaking letra ito. Dahil ito ang si Lord Jehovah mismo. Si Jesus mismo ito. Nung hindi pa nagkatawang tao. Diyos ito. Ngayon, nagkatawang tao na si Lord. Ang buhay ng Kristiyano ay buhay na ni Lord. Si Kristo. So, para maganap daw ito, magtiwala daw tayo kay Lord. Sinong Lord? Ibig sabihin, kailangan simulan na nating paniwalaan man lang na wala na tayong ibang buhay kundi buhay Kristo. Hanggang sa mapagkatiwalaan natin, lahat ng paningin natin, paningin ni Kristo, pananalita ni Kristo. Dahil marami sa atin hindi alam na ang buhay talaga natin ay Kristo na. Buhay Diyos baga. So kung ang pagtitiwala natin ay doon sa gawa o buhay ng matalino lamang, na mga may pera lamang, ng mga madalubhasa sa paralan, itong verse 2 ang mangyayari. For they shall soon be cut down like the grass. Para silang mga damo na puputulin at sila'y matutuyo na parang dahon. Bakit? Ang pagtitiwala nila ay sa kasalukuyang buhay nila, buhay dito sa mundo, buhay ng tao lamang. Ang buhay ng tao lamang ay hindi niya natatanggap ang anumang bagay mula sa Espiritu. Kaya maraming mayayaman, maraming artista, gaganda nila. Pero bakit wasak ang kanilang buhay? Nagmahalan, nagpakasal dito sa Pilipinas, nagpakasal pa sa abroad, katakot-takot na gastusan, ha? Katakot-takot na kasikatan ng pagpapakasal. Hindi mo makitaan ng kung anong butas ng kalungkutan sa araw na yon. Ngunit 1-2 taon nang nakaraan. Pagkatapos naghiwalayan. Bakit? Kasi ang buhay tao lamang ang kanilang pinagkakatiwalaan. Ang sabi sa verse 3, trust in the Lord and do good. Meaning to say, kapag hindi buhay Lord ang ating pinagtitiwalaan, hindi tayo makagawa ng mabuti.
maraming hiwalayan dahil sa ang akala nagmamahalan sila. Pagmamahal ng tao lamang. Kaya bukas magulat ka, bakit naghiwalay? Ang ganda-ganda ng pagsasama niya, naghiwalay. Marami pa naman silang followers. Yeah. Bakit? Because ang tunay na buhay ay hindi talaga na isa buhay. So kapag ganyan, ang design natin, hindi natin makita. Sabi niya, trust in the Lord and do good. You cannot do good unless ang iyong buhay na totoo ay hindi nahayag. Dahil Diyos lang po ang makakagawa ng mabuti. Only God is good. So only the Lord can do good. Ngayon, ito, si David, sinulat niya ito, si Lord dito, hindi pa nagkatawang tao. Ngayon si Lord nagkatawang tao na sa iyo at sa akin. Hindi ba tayo na ang buto at laman ni Lord? Tayo na ngayon ang kanyang buhay. Ang buhay natin siya na. So kaya marami nalilinlang, maraming, isa na rin ako. Marami pong pagkawasak sa buhay ko noon Kasi nga, akala ko ganun lang ang buhay. Ngayon nakapag-aral tayo, teka, may buhay pala akong hindi ko naisa buhay. Buhay Diyos, buhay Lord, buhay Kristo. Kaya pala, akala ko mabuti na mga ginawa ko. Yung pala hindi pa rin. Kasi hindi talaga ako na tunay ang gumagawa. Sabi niya, trust in the Lord and do good. And thou shalt dwell in the land. And verily, thou shalt be fed. Tingnan mo sa Tagalog. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawing mong kumain sa kanyang pagkatapat. Hindi ako solve sa ganung Tagalog Tingnan mo sa King James. Trust in the Lord and do good, and He shall give, and so shall thou dwell in the land. Magtiwala daw tayo sa buhay nating Kristo na si Lord upang magawa natin ang mabubuting gawa. At tayo daw ay mananahan sa lupain kung saan doon tayo bubusugin. Example, ako nandito sa ibang bansa. Akala ng iba pinagpala ang mga nakaibang bansa. Depende po sa design mo. Kung nandito ka halimbawa sa ibang bansa dahil ito ang design mo, okay yan. Ngunit hindi mo naman design, nagpapakahirap kang makapag-ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, marami napapariwara. Maraming pinatay, maraming ni-rape, maraming nasira ang ulo. Bakit? Kasi ang desisyon na yun, desisyon na makamundo. Puro pera ang hinahanap. Kasi buti ka pa, abroad ka. Sana makapag-abroad din ako. Kaya maraming Kristiyano. Nag-preach tayo, nag-seminar tayo sa isang church. Maraming mga pastor doon. Nalaman nilang nasa Australia tayo, Pastor, dalhin mo naman ako doon. Sabi ko, kung wala ka namang skill na kailangan ng Australia, hindi ka makapunta roon basta-basta. Maliban kung mag-tour ka doon, tourist, o makapag-asawa ka ng Australiano, o makapag-asawa ka ng nakatira doon. Kung may skill ka, pwede. Halimbawa, yung mga skills na hindi nakikita dito sa paligid, hahanap sila ng nasa labas. Minsan nga, dito maraming hiner dito, magagaling na mga panadero Ang gagaling na panadero. Wala silang panadero dito noon. Mga beauty culturist noon. Pati barbero hina-hire dito dati. Yung mga
magaling magluto. Hinahire sa labas, kasi wala silang ganyan noon. So ngayon, napakarami na kasi halos lahat na natuto na. Nagtuturo na sila dyan sa kanilang TESDA, mga ganyan. So, hindi na sila basta kumukuha sa labas, lalo na yung lockdown. No? Ako, kailangan ko na marami sanang tao galing sa Pilipinas. Pero dahil sa lockdown, hindi kami nakakapagkuha. So, may lumapit sa akin, medyo may edad ng pastor, kahit gawin mo na lang ako doon, ganun. Hindi po ganun. Hindi ganun kadali. At bukod pa doon, pagdating mo dito, kung wala ka rin ng design na papunta rito, malulungkot ka lang. Hindi mo lupain ito Sabi dito, trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land. Para ka manahan sa lupa na naka-assign sa iyo at doon ka bubusugin. Hindi dahil sa Pilipinas ka, hindi ka bubusugin. No. Tandaan natin, ikaw ang pagpapala ng lahat ng bansa. Ibig sabihin, umaasa lang ang bansa na tinutungtungan mo sa iyo. Hindi ka aasa sa bansa. Dahil saan ka man naroon, kung alam mo design mo at doon ka pinadala sa lupain na yon, ang bansa na yan, ang paligid niyan, ay napagpala dahil sa iyo. Dahil tayo po ang sentro ng pagpapala. Bakit? Nasa atin po ang Diyos. Tayo ang templo, tirahan ng Diyos na nagpapala. Pero dahil sa hindi tayo nag-trust in the Lord, hindi tayo nagtiwala sa buhay Lord natin, nainggit tayo, sumusunod tayo sa kanila. Verse 2, verse 1. Kaya pagdating sa ibang bansa, ilan na bang Pilipino natin na nandyan ngayon? 1,000 yata sila dyan sa kulungan sa Saudi. Bakit? Mayroon ako doon, napunta ako sa Dammam minsan. Nakausap ko mga truck drivers doon. Dati ang sweldo ng truck drivers mga nasa 1,500, 1,800 US dollars. Malaki-laki yun noon. Dahil pumasok na itong Bangladesh, pumasok na itong mga Indians, kung ano-ano mga bansa sa Asia na tumatanggap ng maliliit na sweldo, bumaba ang sweldo ng kausap ko. Sabi ko, magkano na mo rito, kuya? Ano na lang mga 500 na lang, kulang-kulang $500. So, i-multiply natin sa 50. 450 something. So, kako mga nasa wala pang 30,000 na lang, yung kinikita. Sabi niya, oo nga Sabi ko, ang alam ko, pag ganyan kako ang truck driver ka, halimbawa ganyan container driver ka, container lagi dala niya Mula ka kasi, may kaibigan ako nung lagi ako nakatambay sa opisina niya. Siya ay broker, customs broker, so marami siyang tracking. Alam ko kahit paano, may narinig kung pagkano ang bayad nila sa driver. Mula nga ako sa South Harbor, papunta doon sa inyo sa Pampanga. Hindi ba isang trip 1,200? Pinakamababa noon. Alam ko. Galing din ako doon bakit ka nagtsatsaga ka pa rito? Kaya mo naman kitain sa Pilipinas yan. Ang sagot niya sa akin, alam mo kung ano? Sabi niya, kasi sa amin, naturingan na ako, kilala na akong Saudi boy. Ganun pala. Ibig sabihin, 2 taon at least hindi niya nakikita ang pamilya niya dahil lang sa wala pang 30,000 na sweldo, dahil sa hinahangaan siya sa kanila na siya ay Saudi boy, di bali na. Di bali na hindi ko makita pamilya ko, sikat naman ako. Kahit na hindi ako kumikita ng malaki. Yan. Karamihan sa ating ganyan, kapatid. Please. Yan ganyan, mabubulok ka sa mundong ito. Sabi dito, sa verse 2, and thou shall, sabi niya, for they shall soon be cut down like the grass. Para silang mga damo na napuputol baga, na wala sa oras, and wither. Sabi niya, matutuyo sila na parang mga dahon. So, wag mo sabihin na sa Pilipinas ka, hindi ka bubusugin, sabi dito.
Trust in the Lord and do good, so shall thou dwell in the land, and verily thou shall be fed. At sigurado doon ka, sabi niya, bubusugin. Kung ang buhay Kristo ang iyong pagtitiwalaan. Ang problema lang, hindi alam ng marami sa atin na may buhay Kristo tayo. Kaya hindi natin nasisimulan. Paano masisimulan ang buhay Kristo? Gamitin mo kaisipan ni Kristo na nasa atin. Unang Korinto 2:16, may kaisipan tayo ni Kristo. So paano man lang na, ano ba, karapin mo ang Lord, Lord, di ko alam paano gamitin ang kaisipan mo na sa akin eh. Lord, turo mo naman sa akin paano ko gamitin, Lord, please. Hindi ko alam paano ito. Wala man akong pinag-aralan, Lord eh. Kaya hindi ko alam. So, sabi niya, paano? Verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Paano? Nanalangin ka. Sabi siya ng Lord sa verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Magpakaligaya. Lagi kang yung delight, ini-impress mo kumbaga ang buhay Diyos mo. Pag ini-impress mo ang buhay Kristo mo, gusto mo na siya lagi ang makita. Siya lagi ang mahayag. Bukod pa sa ang Panginoon na pinanalanginan natin na Lord na nasa heaven din naman na pinakamakapangit sa lahat, kausap natin lagi, Lord, gusto ko pong ma-delight ang sarili ko. Magpakaligaya ako sa iyo. Hindi eh. Marami sa atin, maaga pa lang, nakasimangot na, di ba? Nakita ngayon ng kapaligiran ako, paano ba ito? Ano ba itong si Duterte? Ano ba ito? Kailan niya ito, ganito? No, hindi ganun. Ha? Maaga pa lang magpuri ka sa Panginoon, pakaligaya ka sa Panginoon, ha? Dahil yan ang sikreto, sabi ng Lord eh. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Anong nasa ng puso? Yung nasa ng puso niya, nasa ng puso ni Kristo. Doon makikita, unti-unti kundi man bigla, ito pala talagang design ko. Ito pala talaga ako. No? Ako madali sa akin magturo eh. Pinakamadali sa akin ang magturo. Hindi ko nababasa ang mga verses niya kung ilang taon. Pero pag binalikan ko at binasa ko, mahayag sa akin na parang pelikula eh. Yun kasi yung design ko. Sinubok ko maging chess player. Magaling din naman ako, pero puro nakapanalo, 2-3. Hindi ako nakarating man lang doon sa semi-final eh. Sabi ko, hindi ako magaling. Sinubok ko mag-basketball eh. Dahil matangkad-tangkad din ako nung araw. Nag-varsity player, hanggang sa may playing coach ako, nabalian pa ako ng ganun. Hindi rin ako magaling. Sabi ko, saan kaya ako magaling? Sinubok ko ibang sport, volleyball. Magaling din ako mag-spike. Magaling ako niyan. Pero talo rin ako eh. Sabi ko, hindi ako magaling. Ano pa bang subukin ng sports? Sinubok ko naman. No? Pumasok sa studio ng mga artista. No? Hanggang sa nakaharap ko itong si panahon ni hindi inaabot si Ike eh. Kasi ang aking tiyuhin dyan, Channel 13, siya ang ano dyan, Channel 13, Channel 4, siya ang siya, floor manager siya dyan. So kapag pumasok kami doon, may stage dyan sila sa stage yung mga fans. Ako naman kasama ng mga artista doon. Sama kami ni na Alma Moreno doon, nakaupo. No? Akala naman nila, artista ako. Hindi naman masyadong malayo kasi. Joke lang. No? Hanggang sa may tinititigan ako, tinitingnan ko sa mga para sa kanila titigan sila. Sabi ko ito, kita ko sa pelikula lagi, at saka sa ano eh, sa TV, may series ito sa TV. Ganito pala ito, mistiso nga mukha. Naku po, laki ng tiyan ito, pandak pa. Hanggang sa lumapit sa akin, sabi niya, Tol, kursanada mo ba ako? Lumapit yung tiyuhin ko, sabi niya, taga-probinsya yan, pamangkin ko yan, kasasal ka lang dito niyan. Ganun ba? Sige Tol. Hanggang sa, parang palagi na ako doon. Sama-sama din kayo bawat sa UP, nag-concert si Martin Rivera kasama itong Tito Vic and Joey. Nandun din ako.
na salamuha pa yung kanilang mga PA, no? Ganyan sa, kasalo-salo, ano ka, kumusta kami, no, Vic? Ilongga yung kanyang PA. Alam mo yan, PA, personal assistant. Hinatak niya ako, sabi niya, pwede ka bang sumama? Sabi ko, saan? Kasama ka namin lagi ni Natitubigan Joy. O, bakit? Mas maganda ka tingnan kayo dyan Tubigan Joy. Nung panahon natin, Sinubo ko rin yan, wala rin. Ano ba ito? Saan ba ako magaling? Hanggang sa naging Kristiyano ako, talagang 2 taon pinagtiyagaan ko manalangin sa Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko talaga maintindihan ang salita na ito. Ang galing ni Pastor. Pag nakikinig ako sa kanya, para akong nanonood ng pelikula sa sinasabi niya. Pero pag binasa ko na sarili, hindi ko maunawaan. Lord, turo mo naman sa akin ito. 2 taon! Kasi hanggang sa minsan isang gabi, 2:00 madaling araw, paggising ko, pagbasa ko, naunawaan ko na siya. Ang linaw. Mula noon, dito pala ako magaling eh. Pag binabasa ko, para ako nanonood ng pelikula, madali sa akin unawain. Kaya sa palagay ko, talagang natagpuan ko aking design. Dito ako masaya eh. At itong pinakamadali sa akin gawin. Kaya pag nagsisitas ako ng Bible, pagbasa ko na kita ko kaagad kung anong dapat makita. Kumbaga, siguro under training pa rin naman ako. Hindi naman ako ganun kabiyasa. Pero dahil sa ito talaga, kung ito talagang design ko, ay lumalago ito sa akin nang may puno akong ligaya. At dito ako nagiging delightful sa Panginoon. Dito kumbaga ako nagpapakaligaya sa Panginoon. Kaya naibigay niya ang design na aking puso. Siyempre nagtatrabaho pa rin ako ngayon. Siyempre may trabaho tayo rito. Maya-maya punta na tayo doon. Pero ang kaligayahan ko talaga dito eh. Kahit na anong daming trabaho sa opisina, pag uwi ko, tapos sabi ko pa, magkikita na naman kami, magla-live na naman ako. Dito ako masaya. Kaya, kumbaga, ang lahat ng pagpapagal mo ay nawawala. Dahil natagpuan mo ang design mo. Kumbaga, lumilipad ka na naman uli. Kanina, hindi ka nakalipad. No? And nag-take off ka na naman. Parang ganyan. Ha? So, hindi ko alam kung ano ang inyong design. Pero dito ang sabi niya, magpakaligaya ka sa Panginoon. Huh? Magpakaligaya ka sa buhay mo na buhay Panginoon. Buhay Kristo. Sa buhay mo lagi mo sasabihin, ang buhay ko Kristo. Dito ako masaya talaga. Ito talagang buhay namin. Ako talaga lahi ako ng huling Adan na si Panginoon. Lahi talaga ako ng huling Adan na Espiritu nagbibigay buhay. Pag na pikit mong mata mo, nakikita mo bumubuhay ka ng patay, masayang-masaya ka talaga eh. Sabi nga ni Pastor Jack pag may nakita ako na palaya talaga, masayang-masaya ako eh. So itong kasiyahan nito, bahagi ito ng design mo eh. Nagawa mo yung design mo, kaya doon ka masayang-masaya. Si Ate Motia, ganun din. May design talaga siya. So, hindi pa natin alam ang design natin. So, magpakaligaya ka lang daw sa Panginoon. Sa buhay mong Panginoon, huwag yung pakaligaya. Paano ka magpakaligaya sa Panginoon? Panginoon yan, Diyos yan. Kailangan magpakaligaya ka. It takes two to tango eh. Kumbaga, hindi ka pwede magtango mag-isa. So, kailangan, kumbaga, like attracts like. Buhay Kristo at ang Panginoon. Ang groom at saka ang bride, nagtatango. Yan, hindi pwede na hindi ka kauri ng Panginoon. Tapos sabi mo, pakaligaya ka sa Panginoon. Kaya maraming hindi maligaya sa Panginoon eh. Bakit? Kasi akala nila sila tao lamang. Tapos, magpakaligaya daw sila sa Panginoon na Diyos. Hindi pwede yun. Kaya ginawa tayong lahi ng Diyos eh. Sabi ni Jesus mismo kay Nicodemus, maipanganak kang muli. Ibig sabihin ipanganak ng muli. Dapat, kailangan. Sabi niya, maipanganak ka ng Diyos. Para maging kauri ka ng Diyos. Para pwede ka na magpakaligaya sa Panginoon. So kapag hindi nyo pa nagawa yun, saglit lang naman. Roma 10:9, sabihin mo lang, si Jesus na ngayon, Panginoon Jesu Kristo. Ikaw na ngayon ang Panginoon ko. Sumasampalataya ako na binuhay ka ng Ama mula sa patay at sa pagkabuhay mong uli, sa pagdeklara ko ng ito mula sa puso ko, nakasama mo akong nabuhay na mag-uli.
So ang espiritu mong patay na buhay. Espiritu mong tulog na gising. Mula na yan, pwede ka na magpakiligaya sa Panginoon. At ibibigay daw niya ang nasa ng iyong puso. Kung naghihirap ka sa buhay noon, siyempre nagnanasa kang sumagana sana ang buhay mo. Di ba? Hindi pwede nating ipatwa yan. Katulad ko noon, hirap na hirap ang buhay namin. Nagnanasa talaga akong umasenso sa buhay. Talagang sabi ko, kung hindi ko pwede lakarin, kapangin ko, marating ko lang yun. Sabi ko, kahit sa college ako, titinda ako sa umaga ng daing at tuyo. Magaling araw pa lang. Biyahe na ako sa mga kapit bahay ng syudad para doon ko ilatag sa umaga. May dala na akong dyaryo. Tapos meron akong bayong. Dalatag ko yung tuyo ko doon daing ko. Bago mag-alas 11 ng umaga, nandun na ako sa boarding house ko. Maliligo na ako. Tapos alas 12 kasi ang pasok ko. Hanggang gabi na yun. Alas 7 ng gabi, alas 8. Bukas uli. Madaling araw. Biyahe na ako. Kaya makatulog ako ng mga alas 9 kasi alas 4 gising na ako. Hanggang sa nakatapos ako ng pag-aaral, sabi ko, gagapangin ko to. Sinamahan ko rin naman ng gawa, kumbaga, no? Kaya nakatapos ako ng pag-aaral. Hanggang sa nagkumuha pa rin tayo ng kung anong mga upgrading, kumbaga, na courses, no? Kasi marami tayong nakukuha rin. Nakapag-masters din tayo. Para lang madagdagan din ang kaalaman, no? Sa mundo ni Cesar, kumbaga, itong mundo na ito. So, ang desire ng aking puso na umasensyo din naman mula doon, umangat doon sa kahirapan, naibigay din ng Lord. Bakit? Inatagpuan ko rin siguro ang aking design. So kayo rin, mga kapatid. Ang sikreto, mula sa verse 1 hanggang verse 4, huwag mainggit sa mga tao sa paligid mo na hindi mo naman design. Hindi mo design yung mga ginagawa dyan sa verse 1 . At hindi rin para sa yung verse 2, na basta na lang puputulin ka parang damo, matutuyo kang parang dahon. Hindi sa verse 3 ay sabi niya, magtiwala ka sa buhay mong Panginoon. Ang Panginoon na binabanggit dito noon, hindi pa buhay ng tao . Kasi inilihim nga sa lahat ng panahon at lahi, ngayon inihayag sa kanyang mga banal na si Kristo sumasayo. Ito ang pag-asa ng kaluwalhatian. So nung bumangon ka kasama ni Kristo, si Kristo na Panginoon sumasayo na ang buhay mo na Panginoon. So magtiwala ka sa buhay na ganyan. No? Paano pagtitiwala? Damahin, paniwalaan, sabihin. Lagi mo kausap ang Panginoon. Lord, nagtitiwala talaga ako sa buhay na binigay mo sa akin. Buhay mo ito . Yan ka magpakaligaya. At bibigay niya sa iyo ang desire. Makikita natin ang ating design kung ano. Kung hindi tayo magaling noon sa ganito, hindi ka magaling katulad ko. Nakala ko, playing coach pa ako . Kala ko, galing ko . Nako, wala rin. Talo nga ang aming kupunan. Ako kasi playing coach . Buti pa kung hindi ako naging playing coach noon, nanalo pa kami. Okay. Alright, hallelujah. Father Almighty, salamat po. At nuggets man ito, malaking bagay ang aming narinig. Para kung hindi man bigla ay unti-unti mo pakikita sa amin ang aming mga designs. Ama, salamat po at ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming katauhan at kami ang iyong buto at laman. Salamat ulit sa pag-restore, pagbalik sa amin, sa tunay naming katawan na ikaw. Pinili mo kami mula sa sarili mo, bago mo pa lalangin ang sanglibutan, upang dito sa mundo ay maisakatuparan, maisabuhay namin ang layunin mo sa paglalang sa amin, ang iyong purpose, ang aming mga design, na iyong dinisenyo bago mo pa ilalangin ang sanlibutan na isabuhay namin kapag naririto na kami. Kaya dito, Ama, sa araw na ito, ang dalangin ko na maituro mo sa bawat isa sa amin ang tunay naming disenyo, tunay na layunin mo sa pagdala mo sa amin dito upang tunay na magalak kami sa iyo, Panginoon. Dahil hanggat hindi namin sinasabuhay ang aming design, may kalungkutan ang aming puso.
Kaya marami sa amin may sakit, marami sa amin malungkot, marami sa amin hindi makamove on dahil maling design ang aming sinasabuhay. Ngunit sa umagang ito, nagtitiwala kami na kung hindi man bigla namin makita ang aming design, unti-unti nabubuksan mo ang pintuan ng pelikula ng aming buhay hanggang sa makita namin ang design. Aming sariling design na iyong pinadala kasama ng aming katawan sa mundong ito. Ama, salamat. We bless you, we honor you, we love you because you first love us. Sa pangalan namin katuwin ng aming buhay, aming katauhang si Kristo Jesus. Amen. Thank you, angels of God. We still dispatch you in Jesus' mighty name. Tuloy ang inyong trabaho, ang inyong pagbabantay sa mga binanggit sa video na ito upang maging ang kahuli-huli ang kaluluwa na manood nito ay mapakinabangan. In Jesus' mighty name, we dispatch you, angels of God. Thank you, guys. You're blessed. Ang mga hindi pa nakapanood ay i-reply na lang siguro. Thank you, Ate Sheena. Ikaw pala nandyan. Good morning. Present yan si Ate Sheena. Yan ang isa sa mga valedictorian natin dito sa kabila. Summa cum laude, baga. Amen. You're blessed. See you tonight.